Good morning! It's day 4 here in Korea and actually unang full day natin dito sa Busan. And today meron tayong Busan City Tour. Dito ako sa room ko guys. Maliit lang yung room natin pero sakto lang siya for a solo traveler. Meron pa tayong space para mag-ayos-ayos ng maleta doon. Okay naman yung tulog natin. Malinis naman siya. Yung banyo walang bidet pero mahaba naman yung hose nung shower head. So I think if you're gonna do your business ganyan, abot naman siya. Pero anyway, nag-aayos na lang ako ng gamit. Pupunta tayo sa Busan Station. Doon na ang meet up ng ating Busan one day tour. And meron tayong ganito. Ay, baliktad. Ito. In Japan, Cairo ang tawag dito. Dito pala ang tawag to, Hittech. 2,000 won ito, ang isa. Isang piraso lang to guys. Unlike pag bumili ka sa Japan, di ba, pack na siya. Naka-pack of 6 yata yon or pack of 10s. Ayun. So, ito, isang piraso lang to. 2,000 won. Dadalhin ko lang to just in case lamigin tayo in 14 degrees. Pero, mukhang baka kaya ko naman siguro. Pag nilamig tayo, gamitin natin kasi sayang naman. Lagay na natin siya sa bag. Yan yung bag ko. As usual. Ito, dala-dala na natin yung tripod. Lagi ko naman dala yung tripod, guys, eh. Kaya lang, minsan tinatamad talaga ako. Passport, always bring your passport. Yung money ko, nandoon sa yung bag, sling bag. Cellphone wallet kasi yun. Nandoon rin yung cellphone, etc. Anyway, it's 6:53, guys. Alis na tayo kasi ayoko na talagang malate. Never again. Grabe, no? Yun yung mga natutunan ko as a solo traveler. Wala kasing, pag may kasama kasi ako, may nagpupush na, uy, bilisan natin. Or minsan, ako yung nagpupush sa kanila na, uy, bilisan natin. Ngayon, ako lang mag-isa. Wala nagpupush sa akin. Hindi ko rin mapush yung sarili ko. Ewan ko ba bakit ako na-late nung Tuesday, nung Nami Island tour. Anyway, so it's 6:54. Tara na, alis na tayo. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Magdadaan lang tayo sa Konbini. Bibili lang tayo ng food din dan. Okay. Ito yung door ng building. Aba, medyo malamig nga, guys. Busan Station is conveniently located just 2 stations away from Nampo Station. So if you're coming from Seoul or you have tours to join, make sure you stay near Busan Station. Tingnan muna natin, guys, kung anong itsura nung exit 6. May 1 hour pa tayo to have breakfast. Ang lamig nga sa labas. 9 degrees kasi pala. So guys, this is exit 6. Ayan, dito yung meet up point. Pero punta lang tayo dito kasi syempre first time natin dito eh. Kaya ito yung Busan Station. Meron lang akong pupuntahan at magpapapicture lang tayo kahit napakalamig. 9 degrees today, guys. Kaya naman. And parang nakita ko yung Starbucks dun. Parang open na siya. Doon na lang tayo. Starbucks. Doon na lang tayo mag-breakfast. Kasi baka wala naman coffee shop. Kasi ayun, sawa na ako sa CEO tsaka Ima. Ayan. Laki ng Busan Station, And by the way, guys, alam nyo na, mga army dyan, syempre alam nyo kung sinong taga rito. Sino? Si Taeyong. Joke. Si Jungkook at saka si Jimin. Actually, meron akong sweatshirt na Jimin. Di ko makita eh. Pero hindi naman ako maka-Jimin. I mean, hindi naman. Hindi na. Sige na nga. Hello! Ayan guys, breakfast na talaga tayo. May ating maingay. Si Ajuma maingay. Let's eat! Diyan ako kumain, guys. Diyan, Hindi ko mabasa yung basta oodeng. Fish cake yung kinain natin. Diyan ako kumain, guys. And masarap yung fish cake nila. Yung fish cake pala may sauce. Mura lang, guys. Parang 1.7 lang yata. Yung isang piraso na fish cake. Ganda ng luggage ni ate, May gulong. Ito yung tour bus namin, guys. Sabi ko na, kasi dami namin. Bali kami yung team na galing ng Busan Station. Tapos meron pang team na Somyeon. Can we sit anywhere?
Ayan guys, nandito na ako sa loob ng bus. And hindi tayo late. Yun ang importante sa lahat. Bale, nabuko nga pala tong tour sa Klook guys. Yung one-day Busan tour. And if you want to book din itong same tour, you can do so and use my promo code DocJeansTravelsKlook. Our first stop is situated on the coast of the northeastern portion of Busan, and this is the Haedong Yonggunsa Temple, first built along the shoreline by the great Buddhist teacher Naong during the Goryeo Dynasty. It is open all year round, no entrance fees if you're going to do DIY, and opens at 4:30 a.m. and closes at 7:20 p.m. Pwede magpa-picture dito, mga signs ninyo if you're into that. Medyo mahirap siya for elderly. Kasi ito palang pababa na, sabihin mamaya akit kami dun. That's the entrance of Yonggungsa Temple. What's the meaning of Yonggung? Yong is a dragon Yong. Gung is a palace Gung. Means they try to describe how does it look like? The palace of dragon. Palace of dragon. Yonggungsa Temple is related to the wishes. Whatever your wishes is, you can think about only one wish and bring your that desirable wish here into this Yonggungsa Temple, and then you can find the older section where all your wishes are related to. Pwede kayo magpa-picture here. Your name? Anyone waiting for the baby, your own baby or grandson? You can touch this belly section. Oh, you touch the belly if you want to have a baby. Wow, parang tunnel. Medyo uneven lang yung mga bato-bato. Kaya mahirap. Hala, pababa. Wow, ito talaga yung gusto kong makita. Where is she? Nandito siya. Hala, nasan siya? Naku, na-lost ko na si ano. Na-lost ko na siya. Ayun siya, nasa dulo, grabe. Let's go. Na-lost ko na si ano, si Rosie. Hindi ko na siya makita. Hi. Nasa na si Rosie? Sabi niya, pipicturean daw niya kami. One by one, okay lang daw sa kanya. Basta wag lang daw kasama siya. Mukhang mahihain siya eh. Kasi pag natatamaan siya nung nahagip siya ng camera ko, umaalis siya. Where is she? Ah, ayun. Excuse me. These are the section of Visa. He once again assist you guys. Okay, papapicture tayo. So, ayan guys, yung temple. Pakita ko lang sa inyo. Babalik na tayo. Ginagawa pala yung temple. Try natin pumunta dun sa taas ng temple. And then, balik na tayo sa bus at 10:45. Medyo challenging lang talaga, ha? Challenging lang for the elderly. Tingnan na lang muna natin to. Lucky coin divination. Naguhulog. May naguhulog. Ayun, naguhulog sila. Ano yan? Dapat ma-shoot mo. Dapat ma-shoot bago ibibigay yung wish. Yung ba yun? Extra challenge lang guys yung papunta pala dito, yung paakyat. Hindi ito pwede sa kapatid ko. Di ba may kapatid akong senior? Haedong Yonggunsa Temple is so popular among tourists because it is one of the few temples in Korea that is situated near the ocean. Hence, it earned the title Most Beautiful Temple in Korea.
Almost an hour drive away from the temple is the Cheongsapo station where you can experience the beach train or the sky capsule. Medyo mabagal siya, no? Wow! Hindi nila kumaway. Yun. Tara, let's. Nakikita nyo ba? Kita nyo? Ang ganda, no? Mahilig talaga tayo sa dagat. Kaya, I'm loving it. Pero naglakad lang kami along the track ng beach train. And, yan yung Cheongsapo Observatory. Hi. Cheongsapo Station. 500 meters pala yung nilakad natin. Ay, kaya naman pala. Sumasakit na yung paa ko. Darit-Dol Skywalk Beach Train. Ito pala yung sinasabi ni Rosie na ano. Talagang all throughout glass na. Nakakatakot. Hindi naman ako natatakot, guys, pero alam niyo, parang manipis. Parang gumagalaw siya pag tumatapak ako. Anyway. Ayan, ang ganda. Nasaan ang Japan? Japan na daw yan. Sa kalayuan. Kita niyo ba? Yan na. 500 meters from the skywalk is the entrance to the sky capsule, where we'll get to experience a very scenic capsule ride that brings us to Mipo Station. The capsule sits a maximum of 4 people and it goes for 30 minutes, where you can enjoy the beautiful ocean view of Haeundae. The experience is truly relaxing, one that you should not miss when you visit Busan. Kagagaling lang namin mag-sky capsule and it was fun. Yun nga lang, pag mag-sky capsule kayo, make sure na nandun kayo sa side ng ano, present. The attendance si ate. Attendance. Anyway, yun nga. Pag ano kayo, sky capsule, mas maganda nakasakay kayo dun sa side na andun yung dagat. Para, unobstructed view. Ganda. Maganda sa gabi. May pailaw. Sinong nakaka-recognize itong malaking building na to? Merong K-drama na feature yan. Hindi ko maalala kung ano. Basta nakita ko na pinapakita lagi yung mataas na building na yan. Tatlo yan eh. Tatlo yung building na yan dito sa Haeundae. Tatlo yan. Tapos, na-feature, basta pinakita siya sa isang K-drama. And, hindi ko lang maalala kung anong title nun. Medyo bago-bago pa lang siguro, mga 1-2 years ago, parang gano'n.
Now we're going to Hinyaul Culture Village. Parang ano daw to, refugee area. And mga 1950s to 1960s yung vibe. Kaya pala sabi niya narrow nga. So again, we are here in Hinyaul Village na naging refugee area daw. And parang pinreserve siya ng Korean government. Very different from the vibe from Haeundae. Pero syempre parang normal lang to sa Pilipinas, di ba? Itong ganitong klase ng mga bahay. Parang sanay naman tayo sa ganito. Di ba? Hindi na bago to sa atin. Pero sa kanila, pinipreserve pala itong mga ganito. Kasi di ba, napaka-modern na, napaka-mega city na nung Busan, especially yung Haeundae area. So, ito palang mga ganito, for them, pinipreserve nila. Samantalang sa atin, natural lang. Ay wow, mga pinagshootingan. Siya nga pala, sabi ni Rosie, itong Hinyaul Village, marami daw mga nag-shooting na dito, mga movies. So, hindi ko lang alam kung anong movie yun. Nakakatuwa yung tour na to. Diba solo traveler ako? Pero, nagkukuha siya ng picture. Pinipicturean niya talaga. O, diba? So, may mga picture talaga ako dito. Okay. Masyado naman siyang pababa. Hindi ko kaya. Pero anyway, this is Gamcheon Culture Village. Viewpoint lang. Medyo pababa lang. Ang hirap. Pero, sige, try natin doon sa other side. Yeah. Just to give you an idea kung anong makikita nyo dito sa Gamcheon Culture Village. Meron stairs here, pero ayan o, may stairs. Okay sana itong stairs, pero ito, hindi natin kaya yan. Andun pa yung mga kasamahan natin sa andun sila sa observation deck. Umpisa na tayo kasi marami tayong gustong hanapin dito. Maraming hanapin. Ano hanapin natin dito? Siyempre yung yung mural ni Jungkook tsaka ni Jimin. Puro shopping, guys. May na tayo mag-shopping. Kasi isang oras lang tayo dito. 5:20, we have to be back dun sa parking lot. And ito yung mga ganyan. Kaya lang, blockbuster naman mga pila dito. Ba't naman ganun? Ayan, meron tayong maliit na photo spot dito. Sa atin na to. Na bakit nagkaroon ng mga culture village dito. Ayan, yung Hinyaul, tsaka itong Gamcheon. Kasi daw, di ba mga refugee, nagkaroon ng refugee. Kaya iniisip ko, refugee na, ay, ito pala eh. Ito pala hinahanap natin. Shout out kay Ate Ben. Ayan, shout out. Shout out kay Tita Ben. Si Jungkook, tsaka si Jimin. Uy, teka, nakarating na dito. Yung bibi. Diba sa Baguio to? Hala, nakarating na dito sa Korea yung bibi. Atin yan eh. Dapat pinatent natin. OMG. Ito pala guys. Ayan. Ayan, sila yan. Yung nakapila sa Little Prince. Actually, nahihiya ako. Kasama ko to sa sa tour. Itong mga to. Ayan yung mga blondie. Kasama ko sila sa tour. Parang gusto kong i-offer na pipicturean ko sila. Picturean nila ako. Sana nandito si Rosie para papapicture ako. Pakita ko lang sa inyo yung pila guys nung Little Prince. Mio, tingnan mo naman. Hindi ko kinaya. Diba kanina sabi ko, papapicture ako dun sa pumayag na nga siya. Pero, gumib up sila. Bumitaw sila. Bumitaw na rin ako. Tapos dyan na lang ako nagpapicture guys. Ang hirap talaga nitong Little Prince na to. Dapat marami kang oras. Ang ganda guys.
yung Gamcheon Culture Village. Ayan. Ayan o, yung Gamcheon Culture Village. Tas may mga building na, tas may dagat na dun. May bundok, ganyan. O, diba? Ang ganda. Parang mas lumalayo ako. Kasi wala nang tao dito. Pero, ito ba yung tamang daan? Nakalalo ako mapalayo. Ito ba talaga yun? Gosh! Hindi na yata. Balik na lang kaya ako doon. Ay, mabalik na lang ako.